linis muna bago tayo lumayas. Sabi nga nila, kung gusto mo ng pagbabago, kailangan umpisahan mo sa sarili mo. Kasi mo yung kama, yan, kailangan maayos lahat bago tayo lumayas. Good morning mga ka-roadie. So time check natin alas 6 na umaga. Andito tayo ngayon sa bahay namin. Ganda ng bulaklak ni mama. So ngayon mga ka-roadie, meron tayong pupuntahan isang lugar. Let's go, let's go. Dito kaya si Ian. Tulog pa yan. Parang umulang kagabi masayang kalsada Umulan nga kagabi, basa yung kalsada. For today's video mga ka-roadie, meron tayo pupuntahan isang bagong lugar dito sa amin sa San Juan, Batangas. Hindi ko alam na meron na palang ganitong lugar dito sa amin. So bago sa Pandinig, shoutout kila Paps. Bago lang sa Pandinig, like I said, so gusto kong puntahan, gusto kong ipakita sa inyo kung ano ba yung meron doon. Tara, samahan nyo ako mga ka-roadie. Tingnan natin, pasyalan natin. Let's go! Mabuti na lang gumanda yung panahon mga ka-roadie. Barangay Buhay na Sapa na tayo mga ka-roadie. No, taga dito. Oh no! Taga dito lang ako. Taga dito lang ako. Hindi, taga dito lang ako, boss. Lahat kasi ng mga bumibisita dito sa amin sa San Juan, kailangan dumaan kayo dito sa Municipal Tourism Reception Area para magbayad ng kaukulang payment, no, sa mga pupuntahan ninyo. Kung mga visitors kayo, hindi pwedeng iba-bypass nito. So it's mandatory, talagang kailangan yung dumaan dyan. I love San Juan. So buhay na Sapa tayo. Paano na tayo dito sa may kanto na to. So pupuntahan natin ngayon mga ka-roadie, bali yung bagong tayong Padre Pio Chapel, located dito sa may barangay Sapangan. So yung Sapangan at saka barangay San Piro, ito na yun, kakanan tayo dito. Ayan, magkasunod lang yun, after ng barangay San Piro, barangay Sapangan tapos ang nakakasakop nung Padre Pio Chapel mismong barangay Sapangan. So mamaya tingnan natin kung madali ba siyang hanapin o kung mahirap, kasi sabi nila mahirap daw hanapin medyo isolated daw yung lugar. So let's find out. Sunog ba? Wala naman. Nagwa-washing lang sila. Pag may fire truck, sunog agad. Hindi pa pwedeng tumambay lang muna. So talagang napaka-advance kung mag-isip. Bale ito, nakakasakop na ito, Buhay na Sapa pa rin mga ka-roadie. Dito nga pala, ang pinaka-pangunahing pinagkakakitaan nila mag-alaga ng baboy. Nga lang, pag napadaan ka doon, medyo mabaho lang talaga yung amoy. Kasi alam naman natin, pag pigiri talagang nagdudulot siya ng masangsang na amoy talaga. Sakit sa ilong. Stop muna tayo para maglagay tayo ng Google Map. Ayan. Asan yung natin? Google Map. Yung Google Map natin. Ano ba yan, Brad? Hindi organized. Ito. Ayan, search natin. Padre Pio, Barangay Sapangan. Ito. Yan. Start. Head west. Ito mahirap dito sa gantong city hall. Kailangan mo pa talaga siyang ibuka ng bukang-buka. Buka talaga. Wala ba ibang term, Brad? Let's go.
Kailangan nyo palagi i-double check tong lock na to kasi baka mamaya malaglag yung cellphone natin. Yari. Tara. Dito pala puro tubuhan dito. Marami din ako nakikitang manggahan. Itong kabilang side puro siya manggahan. Yun, Barangay Sampiro. So ito na yung Barangay Sampiro mga karodi. Unang barangay na madadaanan ninyo pagkaliko nito sa may National Road, etong Barangay Sampiro after ng Buhay na Sapa. So magkakasunod lang yan actually. After ng Sampiro naman, yun na nga yung Barangay Sapangan. Alam nyo, palagi ko napapansin pag napapadaan ako ng mga barangay, dito na lang sa amin, talagang mostly yung mga locals tamad na tamad silang magsuot ng helmet. Siguro dahil ang mentality nila nasa barangay naman sila, nasa city sila, wala naman sila sa bayan, malayo sa pagpiesta. Parang okay lang na wag na magsuot ng helmet. Pero alam nyo mga karodi, dapat once na humawak tayo ng motor, daming bunga ng mangga mga karodi, kailangan safe tayo. Kailangan palagi tayo naka-helmet kasi para din naman sa safety natin. So basta sumampa ka ng motor mo, kahit malayo, kahit malapit ang pupuntahan mo, dapat always wear your helmet kasi protection mo yan. Wala namang malapit o malayo sa disgrasya mga karoli. Yun lang, parang talagang naging practice na ng karamihan, hindi lang dito sa amin yan. Alos lahat ng mga lugar na nadadaanan, yun ang nakikita ko sa mga locals. Talagang kampante sila na hindi na nagsusuot ng helmet. So ang sabi dito ni Google Map, kakaliwa tayo 550 meters, so almost half a kilometer pa yan. Ito na yung Barangay Sapangan mga karodi. So after ng Sampiro, Barangay Sapangan, straight ahead kasi kalahating kilometro pa yung layo. Sabi kasi dito kakaliwa, yun dito yung daan. So very confusing lang kasi bakit walang nakalagay na signage na this way to Padre Pio. So huwag kayong dadiretso doon, kaliwa kayo. Ito, yan. Dapat kasi may nakalagay dito, dapat nilalagyan nila para hindi maliligaw yung mga pupunta. So dito pa lang naaamoy ko na yung yung mabahong amoy na nanggagaling sa mga pinigiri nila dito. So dito hindi na kayo maliligaw kasi dire-diretso na lang to wala na kayo ibang lilikuan nakikita ko sa Google Map, dire-diretso lang siya. Yan wala na namang helmet. Hindi talaga uso helmet dito mga karodi. Ganun talaga naman ang nangyayari sa mga liblib na lugar. Okay, so ito yung pamahalaang barangay ng Sapangan. So talagang hindi kayo maliligaw kasi yung kalsada dito diretso lang. Isang napansin ko dito mga karodi, yung kalsada nila maganda. So dito merong basketball court sa may left side. Diretso pa tayo. Parang eto na. So dito kakaliwa tayo dito. Yon. So huwag kayong dediretso dito. Iba yung way niyan. Yun, pag nakita niyo yung Y section na yon, left side lang kayo. Tabi po. Pag napapadaan kayo sa ganitong lugar na medyo biblig, medyo magano kayo patabi-tabi kayo kasi alam niyo na, hindi lang tayo nabubuhay dito sa mundo. Magbigay galang tayo mga karodi. Dito rough road na. Talagang madaming nag-aalaga ng baboy dito. Ayun. So dito nyo makikita yung signage, which is parang medyo may mali, dapat dun sa bukana kung saan makikita ng mga pupunta dito agad-agad yung signage nila, hindi yung nakatago tapos dire-diretso na lang. Merong part na rough road.
Meron namang part na sementado ulit, pagkatapos road ulit. Ito parang makikita ko na. Ito na yung pupuntahan natin ngayon mga ka-roadie. Ito na siya. Ito na, Padre Pio, Sitio Libho sa Pangan, San Juan, Batangas. Tara, tingnan natin. Padre Pio. Dalawa ng bikers na nagpunta dito. Malawak yung lugar hindi problema yung parking space. So kahit saan pwede ka mag-park. Maliban dun sa dalawang bikers, tayo lang ang tao rito. So check lang natin yung place mga roadie. Let's go. So ito talaga yung una ko napansin dito yung manggahan sa paligid niya. Tapos yung location talaga mismo nitong chapel, medyo parang mataas. Yun ang napansin ko kasi kung makikita mo yun, kita yung dagat dito So that means medyo mataas tong lugar na to. Meron tayong kasama ditong dalawang bikers. Then napapaligiran talaga siya ng madaming puno bukod sa manggahan. Dito sa likod marami ding puno ng bayabas. Oo nga, puno ng bayabas. So yung chapel hindi pa siya 100% tapos mga ka-roadie. So marami pang gagawin dito. Putik. Taga saan kayo? Sanduan po. Taga bayan kayo? Parang kilala kita. Kilala mo ako. Isang barangay tayo hindi mo ako kilala. Ang layo na, ba't nun yung dalawa? Abay, kagandang klase naman ng bisikleta mo Karbo. Walang preno. Ginang ko po. Paano ka naghahanap ng sakit ng katawa pag walang preno? Klaseng magandang klase rin, magaan Gaan ang score mo din Carbon yan? Hindi po, alloy lang. Uy, lapat na lapat Bay, maalam pa din sa hilig mong pagbabike. Ano? Shoutout mo na. Saan ka kayo sa Family Event? Ala, doon lang sa tabi-tabi. Ang dami yung motor ko. Ay siya, ingat kayo ha. Shoutout natin yung ating mga ka-roadie. Tugis tayo ng paa. Putik Putik. Ayun. Ito na yung pinaka-itsura ng chapel mga ka-roadie. Maliit lang siya. Tapos sa pinakagitna, dito si Padre Pio. Good morning po. Ayan. Ito si Padre Pio pa din. Medyo, ito yung version ng medyo bata-bata pa siya. May maliit na altar dito. Napakaganda rito mga ka-roadie, maaliwalas, tahimik yung lugar. Makakapag muni-muni ka rito. Makakapag-relax ka dito. Makakapag-isip ka ng maayos. Alam nyo kasi yung ganitong klase ng environment, itong ganitong klase ng paligid, nakakatulong yan sa atin pag gusto nating magkaroon ng oras na mag-isa. Pag marami kang iniisip, marami kang alalahanin sa buhay, pumunta ka sa ganitong klase ng lugar, marirelax yung isip mo Pinakamaganda talagang puntahan yung ganitong klase ng lugar. Simbahan, chapel, pagkatapos yung ganitong pang-klase ng chapel na nasa gitna ng magandang kapaligiran, magandang view. So talagang napakaganda ng place, napaka-solemn, peaceful. Ito, magandang puntahan to mga ka-roadie. Malapit lang sa bayan ng San Juan. So pagdating nyo dun sa may barangay Buhay na Sapa, pinakamagandang palatandaan doon yung aming bagong munisipyo.
Pag nakita nyo yung aming bagong munisipyo, merong kanto doon. Bago nga pala yon, meron doon aming yung tourism kung saan dadaan lahat ng mga visitors. Yung kanto na yon, kakano na kayo doon. Tapos dire-diretso lang. So malapit lang talaga siyang puntahan. Alright, so mga Karodi, thank you for watching. That's all for today's vlog. Please like, share, and subscribe. Stay safe, ride safe mga Karodi. Until next time. Ciao!